Tayo po ay inaanyayang magsitindi upang bigyang daan ang salita ng Diyos. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, nasa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayon din naman, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. At saganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Papalak po sa atin sa pagkarinig ng mga salita ng ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, nais ko pong una po ay magpakilala sa lahat po ng narito na hindi pa po nakakilala sa inyong abang lingkod. Kapatid na Ronnie po sa lokal po ng Ipo. Mula po sa pamunuan ng Ipo, dala po namin ang pakikiramay, Pastor Nilo. Gayon din po sa lahat ng mga kaanak ng ating kapatid na Nore. At kami po ay lubos na nalungkot sa dahilang nawawala naman tayo ng isang kapatid sa pananampalataya na nakikita natin ang kanyang pagpapagal, talagang hindi matawaran. Parang kailan lang, siguro mga 7 araw lamang po ang nakadilipas, ay ganito na naman po ang pangyayaring naganap noong mga nakaraang Huwebes. Ang ating kapatid na Cynthia naman po ang siyang namayapa. Ngunit dating makatandaan na ito po'y bahagi ng ating buhay bilang isang tao. Sa ayaw natin sa hindi, ito po'y pangyayari na hindi naiiwasan ng lahat ng taong may buhay sa mundong ito. At ang Diyos lamang ang siyang may alam kung bakit tinukuha niya ang isang tao sa panahong bagamat sa tingin natin hindi pa akma, hindi pa oras sa ating pananaw. Maaaring marami pang bagay ang maaaring gawin, kapatid na Prudis. Ganun pa man, siya po ang siyang may hawak ng ating buhay, sa ating masalusidis ng hope. Nasa kamay niya ang buhay ng lahat ng tao. Kaya pag ginusto niya na kunin ang buhay ng isang tao, anuman yung ating edad, anuman yung ating kalagayan sa buhay, anuman yung ating estado, anuman yung ating lahi, pagka ang Diyos na po ang siyang nagpasya, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang maluwag sa ating kalooban. Kaya sa araw na ito, pag-uusapan din natin ang tungkol po sa mga bagay na may kinalaman sa ating buhay. Kung bakit ba tayo andito sa mundong ito, kasi maaaring ang ilan sa atin hindi pa rin alam kung bakit andito. Maaaring ang kanyang kaisipan, dito pa lamang sa buhay na ito ang kanyang kaisipan umiikot. Kaya sa gabing ito, akin pong hinihingi ang inyong taimtim na pakikinig, mga kapatid, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga panauhin. Kung mayroon po tayong nakikinig na mga hindi pa po kaano sa church na ito, akin po kayong inanyayahan makinig upang maghiwalay man tayo sa gabing ito. Meron tayong may uwi na mga aral buhat sa salita ng ating mahal na Panginoon. So sa lahat po ng ating mga kapatid sa gabing ito, kayo po yung aking binabati ng isang magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga kamanggagawa na nandito po sa ating po mga minamahal na mga panauhin. Sa gabing ito, ipagsalusaluhan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat sabi nga ng ating Panginoon sa kanya pong
mga salitang binitawan sa sulat po ni Mateo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. So, ibig lamang ipatanaw na hindi po lamang sa mga bagay na material dapat nakatuon ang kaisipan ng isang tao, kundi doon po sa mga salita ng Panginoong Diyos na nagbibigay buhay sa tao. Hindi po buhay na makikita ninyo sa atin sa tanang sabi, kundi yung buhay na siyang taglay-taglay ng mga mananampalataya, katulad po ng ating kapatid na Nori sa mga sandali po ito na bagamat sa panahon ng kanyang pamamahinga, itinaglay niya ang buhay nito na bagamat may pag-asa pa lamang, pero naniniwala tayo na doon sa kabilang buhay, yan doon po ang buhay nito na ibibigay ng Panginoon pagdating po ng takdang panahon. Ngayon, sa buhay nito, mga kapatid, maaaring ang kaisipan po ng tao kung bakit ang kanyang buhay ay nagugugo lamang sa mga bagay-bagay sa pansanlibutan sapagkat maaaring ang kanyang kaisipan ay sarado, kapatid na Rani. Pagdating po sa salita ng Panginoon, maaaring ang kanyang puso, ang kanyang isip, kanyang kaisipan ay hindi pa po nabubuksan. Kaya marami po sa panahong kasalukuyan ng mga tao na ang kanyang pagsusumikap, ang kanyang pagtitiyaga, yung kanyang pagsakripisyo ay para lamang sa buhay na ito. At ito po isang katotohanan na kalulungkot isipin na may mga tao po na sa kabila ng kanyang panahon na ibinigay ng Diyos sa kanya sa libutan ito, nagugugo lamang po ang kanyang buhay para po sa mga bagay sa daigdig nito. So, naniniwala po ba tayo rito, mga kapatid? Amen. Yan po ang totoo niyan. Kaya pansinin nyo, pag lumabas kayo dyan, ang tao halos parot pa rito yan. Hindi halos maputog. 24/7. Wala pong tulugan pag tinignan mo lalo dyan ka sa parting masabi natin kamay nila na talaga na ano. Maliban na lang sa parting kabundukan pagdating ng mga oras na medyo magdilim na ang kasama lang namin doon, mga kunin ng mga kuwago, kuliglig, kunin ng bayawak, tiklig. Yun po ang aming narinig doon sa parting kabundukan. Pero dito, subukan yung lumabas. Makikita ninyo, parito po ang tao. At alam nyo kung ano ang dahilan. Kalimitan po dyan, ang dahilan po ng tao ay kung paano po niya maiangat ang antas ng kanyang pamumuhay sa buhay nito. Tama o mali? Tama. Yan po ang totoo. Pero sa katotohanan, ayon po sa Biblia, ang pagsusumapit na ito ng tao sa mga bagay na ito ay andito lamang. At ito po'y alam ng nakararami sa atin. Alam po ng marami sa atin na ito po ang buhay talaga ng tao. Kaya anumang pagsisikap at pagpapagal ng isang tao sa buhay nito, marating man niya ang tuktok, yung taas na kanyang hinahangad. Kasi yun ang hinahanap ng tao Biblical po yan. Saklat po ng Mateo. Kapitulo 6, ang talata po ay 31 hanggang 32. Andyan po yan O yan po sabi yan. Kaya nga, huwag kayong mga balisa na magsasabi ano ang aming kakain, ano ang aming iinumin, ano ang aming garantin. Sapagkat ang mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang karastas ng inyong Ama sa kalangitan na pinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. So ito po ang bagay na pinagsisikapang maabot ng tao sa buhay na ito. Na sa katotohanan, ang mga bagay na ito ay pinagsikapang matamo sa daigdig na ito.
Sabi ni Pablo, pagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala din tayong mailalabas na anuman. Sa mga kapatid, kung wala, bakit? Aba, maraming tao ang nagpapagal. Nang halos doon na lamang umikot ang kanyang buhay sa pagpapagal sa buhay na ito. Sige, pag-isipan po natin mabuti mga kapatid sa palagay kaya ninyo. Bakit marami pong tao ang ating nakikita sa ating paligid na halos doon na lamang umiikot ang kanyang buhay? Kung paano siya magkaroon ng mga bagay na material sa buhay nito at nakaligtaan na po kung sino ang nagbibigay ng mga bagay nito sa kanya. Di ba? Halos yung gabi ginagawa ng araw ng tao. Hindi na po na ibibigay doon sa Diyos yung para sa ating Panginoong Diyos dahil po sa pagsusumakit ng tao. Pero sa katotohanan, ayon po sa Biblia, wala po tayong pinagkaiba doon sa mga pugo na lumilimlim doon sa kanyang sa mga itlog na hindi naman kanya. 17:11 aklat po ng Jeremias. So wala pong pagkakaiba ang tao sa ganun eh. Pagkatapos po ng tao ay malagutan ng hininga, yung bagay na kanyang inimpok, wala po eh. Wala siyang pagkakaiba sa isang pugo na lumilim sa itlog na hindi kanya. Pagdating po ng panahon, ang sabi dyan sa talata, gayon siya nagtatangkilik sa kayamanan at hindi sa pamamagitan ng matuwid. Sa kanyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. So mga kapatid, sa tunay lang po ng tao sa kanyang buhay, wala pong anumang bagay na po pwedeng mapasa atin talaga kung ang pag-uusapan ay mga material na bagay. Ganun po tao eh. Pagkatapos po ng tao ay mamatay, lahat po yun. Sabi nga ni Job, sa kanyang isinulat sa isang patutuo ni Job, sa aklat po ng Job, Kapitulo 20, ang talata po ay 28. Ano sabi doon? Ang kanyang pakinabang ng kanyang bahay ay yayaon, ang kanyang mga pag-aari ay buhuho sa kaarawan ng kanyang kapukutan. Kaya, kung atin pong titingnan ang mga tao sa ating paligid, lalo ang isang tao po, ay hindi pa nakaalam ng mga kautusan ng ating Panginoon, at ikaw, nakaalam pa naman ng kautusan ng Panginoon, at ganun ang naging sistema ng kanyang buhay, parang ano siya eh, parang kung titingnan natin, nakakaawa naman, kapatid na through this. Huwag lang manaig sa atin yung pag-ibig sa material. Pag tumingin tayo sa taong wala pa po sa pananampalataya, hindi pa alam ang tungkol sa buhay sa hinaharap, doon lamang umiikot ang kanyang buhay sa material. Pag titingnan po natin yan, para tayong tumitingin sa taong parang nakakabag tayo. Naranasan po pa rin nyo yung mga kapatid. Kung pag tumingin tayo sa taong mataas ang antas, parang tayo lang ngayon naiingit. Ganun ba yun? Hindi po dapat. Hindi po ganun, mga kapatid. Once na naabot po natin kung gaano po kahalaga ang unang kaunawaan o ang halaga ng pananampalataya, naabot ng kaunawaan natin kung ano halagang pananampalataya tinanggap natin. Pag tumingin tayo sa ganun, ang tingin natin parang nakakaawag naman kung ang pag-uusapan ay kaligtasan. Alam niyo kung bakit? Diba ganun po ang tao eh. Ang kanyang kaisipan, ang kanyang puso, laging andun sa kung ano ang mga bagay na kanyang matatamo sa buhay nito. Pero sa kabilang banda, kung ating titingnan, mga kapatid, lahat po ito. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang isinulat, nauuwi lamang ito sa wala. Basta ng aklat po ng unang Korinto. Lahat po yan, mga kapatid, ay mauwi lamang sa wala.
Gayon din mga kapatid sa sinasabi ni Pablo sa aklat ng ikalawang Korinto, Kapitulo 4, ang talatang 18. Sa mga kapatid, kung ito po ang ating titingnan sa mga talataan, gaya po ng ating nakikita, samantalang kami nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi na nakikita. Kung hindi mo abot ang halaga ng pinag-uusapan nito sa Biblia, mahirap tumingin sa bagay na nakikita. Kayo ba, tumitingin ba kayo sa mga bagay na nakikita? Minsan, sasabihin ka ng isang tao, pag tumingin ka sa mga bagay na ang lalim naman ang inisip mo, parang wala ka sa sarili. Tama o mali? Minsan, naging ganun po ang pananaw sa tao. Halimbawa, may isang tao nakapansin, nakaupo ka doon. Tinitingnan mo isang bagay, wala namang nakikita. Ang hirap nun. Oo. Pero kung ang pag-uusapan ay paglilingkod sa Panginoon mananampalataya, ganun tayo Bagamat wala tayo nakikita, tinitingnan po natin, yan yung ating bagay na tinitingnan. Sabi ni Pablo, patuluyan, sapagkat ang mga bagay daw po ang nakikita, may, katapusan. Ibig sabihin, mayroon siyang ending. Kung dito ka nagpagal, ito ang iyong pinagyaman sa buhay mo. Ito yung pinagsikapan mong maabot. Pagkatapos, dumating po ang punto na ipinasok ka na sa rectangle na kahoy. Diba? Kasi parang kailan, sabi ko sa inyo parang kailan lang. 7 araw lamang ang nakalipas, ang 7 ngayon. Andito na naman. Yung tanong ito, sino kayang susunod? Isipin mga kapatid, parang pwede yung parang ano namang tanong yun kapatid na Rolly? Parang hindi maganda. Kung ating titingnan, hindi tayo maganda mga kapatid. Bakit? Kasi ang iniisip po ng tao, palagian po ang buhay, pero hindi ganun mga kapatid Gaya nga nang nabanggit ko sa iyo, pagka tumatalakay ko sa ganitong mga pagkakataon, may nakapagsabi doon na isang naikinig, nung nakaraan doon sa baryo. Tapos dumating yung isang linggo, andito naman sa gulo. Siguro mga 2 palit-palit, gano'n. Siningitan ko, sabi ko nga, yung tanong ito, doon sa atin ulit, alternate ulit sa atin, baka isa na tayo doon. Ano naman ang aksyon mo? Baka isa na tayo sa ganon. Yun po talaga Sa tanggapin man po natin sa hindi ang buhay, ganon po talaga ang ating kahihinatnan pagdating po ng panahon. Medyo mahirap lang tanggapin sa atin bilang tao kasi ang iniisip natin, mahaba pa buhay ko, marami pang aking marating, marami pa akong pangarap sa buhay, gusto ko pang umasinso sa buhay, maaaring ganun pang isip ng marami sa atin Yun po ang totoo niyan Marami po tayong gusto maabot sa buhay, di ba ganun po ang laging isip ng isang tao? Gusto ko pang mapag-aral ng aking mga anak, gusto ko pang magtapos ng ganito ganyan. Gusto ko pang mamasyal sa ganito pagka lumuwag ng buhay namin. Ang dami po natin pangarap mga kapatid. Totoo po yan at hindi po natin minatanggilan sapagkat yan po ang ating naiisip minsan sa ating buhay. Diba? Sana makapagpatay ako ng malaking bahay, makabili ng ganitong mga sasakyan. Sige mga kapatid. Sa isip mo sagutin, totoo po o hindi? Oo naman. Sabi ko sa isip lang sagutin. Diba? Ang linaw naman ang tanong ko sinagot ninyo Ibig sabihin, patunay lamang, yun talaga ang iniisip ng karamihan sa atin. Kung paano po natin bayan ang antas ng ating pamumuhay sa buhay na ito. Kahit ako man, ganun din minsan ang aking init. Pero, kahit sabi po nun, higit sa lahat yung paglilingkod sa Panginoon. Bakit?
Sapagkat dito po nakasalalay yung buhay na hindi po aalisin sa atin ng Panginoon pagdating po ng tamang panahon. Yan po ang totoo niyan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sinulat, pansinin po natin yung kanyang sinabi doon sa aklat ng unang Timoteo. Kabanatang 6, ang talata po ay sa talatang 11. Ganito po ang pagkasabi, mga kapatid. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Pansinin niyo ang pagkasabi, mga kapatid, ng talata. Ang sabi po, magtipon ng mabuting kinasasaligan para sa panahong darating. Ano po itong sinasabing panahong darating? Meron pong panahong darating na sinasabi. At kailangan po dito yung paghahanda ng isang tao sa buhay na darating. Hindi po ito buhay na sa buhay lamang ito, sa buhay na ito, napag-aaralan po natin lagi yan. Na sa buhay na ito, sabi nga ng ating Panginoon po mismo ang nagsabi. Na ang sabi ng Panginoon sa 16:26, anong pakikinabangin ng isang tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan. Nilahat niya ng Panginoon. Hindi lang isang bahay, hindi lang isang kotse. Hindi lang yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Kundi ang sabi mismo ng ating Panginoon, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Nilahat na po. At mawawalan ka ng buhay. O ano ang taas natin kunti, kapatid. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So may pakinabang nga ba, mga kapatid? Mayroon po. Habang buhay ka, may pakinabang po yan. Pero pagdating po ng panahon na inalis ng Panginoon yung buhay na ipinahiram sa atin, sa buhay na ito, doon na po nawawalan ng saysaya. Doon na po nawawalan ng halaga ang isang bagay na ating pinagsikapang maimpo sa buhay na ito. Bakit? Kalinsabay po ng pagkamatay ng isang tao, masasabay po ng pagkawala ng kanyang pag-asa sa mga bagay na pinagsikapan niyang matamo sa buhay na ito. Nasa aklat po yan ng Pagkakaan, Kapitulo 11, talata po ay sa talatang 7. Andyan po yan. Sa aklat po ng Kawikaan. Ano sabi dyan? Pagka ang masamang tao ay namatay, ang kanyang pag-asa ay mapapala sa pagkapahamak. At ang pag-asa ng masama ay kailan mawawala? Kailan mawawala, mga kapatid? Pagka ang isang tao ay mamatay. Kaya matuwid man po, umasama, pagka namatay po yan, anuman yung kanyang mga pinagsikapan sa buhay na ito, lahat po yun ay mawawala. Kaya, bilang isang tao, gaya po nung narinig talata sa sulat ni Pablo, balik natin sa unang Timoteo 6:19, mahalaga po yung pag-iimpok sa mga bagay na sa hinaharap po natin. Kasi hindi po ito tatapos ang buhay. Hindi po dito nabawakas ang ating buhay bilang isang tao. Pagdating po ng panahon, may buhay po tayo mahaharapin sa harapan ng Panginoong Diyos. Yun ang buhay na hindi po maiksi. Dito maiksi lang ito eh. Diba? Ang iksi lang, kapatid na JC. Sino magsasabi na si kapatid na Cynthia mamahinga na? Ating kapatid na Noe. Sino po ang magsasabi na sa kanilang edad ay pinagpahinga na ng ating Panginoon? Sa makatwid, napakaiksi lamang po ang buhay. Sabi nga ni David sa kanyang sinulat, gaya daw po ng dangkal ang buhay ng tao, napakaiksi lamang. 39, talatang 5 ng aklat po ng awit, gaya ng dangkal lamang ang buhay po natin. Isang
kunting ano lang, wala na tayo sa mundong ito. Maiksi ang ating buhay. Kumbaga sa ano, sa sinabi ni David sa kanyang isinulat doon sa 90 talatang Gis, 70 to 80. 70 to 80 ang tangang edad ng tao. Kung dahil sa kalakasan, umaabot ng 80 taon. Gayon may hirap at ang kailang kapaluan ay hirap at katamlawan lamang sapagkat malayong napapawi at kami ay nagsisilipan. Ganun ang buhay ng tao. Napakaiksi lamang siya mga kapatid. 70 to 80. Yan ang tanong mga kapatid, ilang taon na kayo ngayon? Sana makakapagad yun, dinalangin natin sa Panginoon. Kasi siya naman ang may hawak ng buhay. Pero kalimitan, mga kapatid, pag lumagpas ng 80 tao o umabot ng 90, baka mapansin mo lamang, nagluluto pa ng beef mo. Di ba, kalimitan, wala sa tamang ang iba. Hindi naman po lahat. Meron naman po na mga tao na sa kabila ng kanyang edad, inanatili pa rin yung kanyang maayos na kaisipan. Pero kalimitan, pagka umabot ng edad kanya nasa 90 o humigit pa doon, hindi na po nakikilala yung kanyang mga mahal sa buhay. Kapatid na kapatid na Ethan. Salamat at nakarating ka kapatid. Ngayon, gaya po ng inyong narinig, 70 to 80. Ibig sabihin, kung ang edad natin sa ngayon, 50. Ako, mga kapatid. Ang taon ngayon, napakaiksi na lamang ng mga mapansin mo na lamang, nagpuputukan na naman. Paglipas ng putukan, mga ilang panahon, meron na namang bagong taon, kapatid na Trudis. Ganun po ang taon na lumilipas Napakabilis siyang lumipas at mapansin mo na lamang, bagamat ikaw sa panahon ngayon, medyo malakas pa, dumarating po ang panahon. Kapag maramdaman mo, sakit yung mga tuhod, yung mata mo inlalabo na, o yung iyong isip medyo nagkakaroon ng paghina. So yung mga parte ng katawan ko, parang may mga naramdaman ka. Ganun mga kapatid, ko nabanggit sa inyo kasi ganun po ang aking naramdaman. Minsan masakit na po ang tuhod ko. Tapos, gaya nga nung nakikita, dati 2 lang ang mata, ngayon 4 na. Dadating po ang panahon, magiging 3 na yung paa ko. So magkakaroon na po ng tungkod. So pag lumipas po ang mga taon, sa tanggapin man po natin sa hindi, bilang isang tao, saan po ang ating magiging destino sa buhay nito? Sa palagay kayo ninyo. Tapos natakot kayo na nung nagtanong kayo na kung sino ang susunod. Itiyak po yun mga kapatid. Sa tanggapin man po natin sa hindi, meron pong susunod sa atin. Ang isang malaking tanong dyan na iiwan sa ating isip, bilang isang tao na dumating sa ganito pong pagkakataon, anong paghahanda ang yung ginawa sa iyong buhay? Baka naman sa buhay lamang ito, paghahanda na ginawa mo. Kawawa ka, kapatid. Kung ang paghahanda na yung ginawa ay para lamang sa mga bagay na nakikita, lagi nating pakatatandaan na ito po'y walang magiging halaga pagdating po ng panahon. Sabi nga sa 12:21 aklat ng Lucas, sabi ng Panginoon doon sa isang mayaman na kung saan namumunga na sa ganang kanyang ali, sabi niya roon, sa 20, haling na kaluluwa. Sa gabi ito, ikukunin niya yung kaluluwa. Ang mga bagay niyanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Tingnan ninyo. Inipunod lahat, ang daming sakripisyo ang ginawa mo. Pumunta ka ng ibang bansa, bumalik ka rito, pumunta ibang bansa, yung iba doon na tumitira sa ibang bansa.
Dahil lamang sa mga bagay na yun. Pero pagdating pa lang ng panahon, sabi ng Panginoon sa 12:21, gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi, hindi mayaman sa Diyos. Kaya nakalulungkot pong isipin, mga kapatid, na ang buhay po ng tao ay nagugugo lamang sa mga bagay na material. Ngayon, isang malaking tanong na nasasabihin sa inyo, mga kapatid, kung ang isang tao ay darating sa ganitong punto, kasi ito naman talaga sa panahong kasalukuyan, ano pong uri ng paghahanda ang ating dapat gawin? Upang anuman po ang mangyari sa ating buhay, masaya tayong linisan sa mundong ito Sabi nga ni Pablo dun sa ating batayan kanina, sapagkat sagatang akin ang mabuhan sa 7:60 ng aklat po ng gawa. Natulog lamang siya. Yun po ang mga lingkod ng Diyos. 7:60 ng aklat po ng gawa. Natutulog lamang po ang isang naglilingkod sa Diyos. Once na sa puya namatay sa pisikal, tulog lamang siya. Pagdating po ng panahon, gigising po yan. Pagka dumating po ang Panginoon, gigising po yan. Gaya ni Lazaro. Ano sabi ng Panginoon doon kay Lazaro? Ilang araw na namatay si Lazaro? Ilang araw na nakadibing? 4 na araw, 4 na gabi. O ano sabi ng Panginoon? Lazaro, gumising ka! Ano ang nangyari kay Lazaro? Gumising po ba si Lazaro? Kapitulo 11 po yun, mga kapatid, ng aklat po ng Juan. Gumising po si Lazaro. Isipin mo, 4 na araw ng nakalibing. Gumising pa. Ganun po ang mga Kristiyano sa buhay na ito bilang isang manampalataya. Once na tayo po ay namatay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay pinagpahinga na ng Panginoon. Bakit? Pag nakita kasi ng Panginoon, napagod na po ang kanyang anak, overpating na maaaring yun talaga ang dahilan para pinagpahinga ng Panginoon ang isang manampalataya. Diba? At isang dahilan kung bakit po minsan pinagpapahinga ng Panginoon ang isang kapatid sa manampalataya, maaaring ang kapatid niya ito ay umabot na po sa kanyang tinatawag na kasakdalan ng pananampalataya. Kaya kung tayo man po sa panahon ngayon, hindi pa po kinukuha ng Panginoon, maaaring may dahilan pang Panginoon kung bakit tayo po'y patuloy na nabubuhay pa rin sa sanlibutan ito. Meron ka pang dapat gawin, Pastor Roland, di ba? Meron ka pang dapat gawin at baguhin sa buhay mo. Kaya lang, bilang isang tao, gaya na po nabanggit ko kanina, baka naman ang isip mo puro na nakatukos doon. Paano kaya ako makarating ng ibang bansa? Paano kaya mapayabong kabuhayan ko? Paano kung sa kapuntong gano'n? Inalis ka ng Panginoon sa buhay nito. Sa palagay mo kaya? Sayang o hindi? Sayang ang buhay ng isang tao. So hindi po magiging maganda ang wakas ng kanyang buhay, sapagkat yung kanyang buhay ay nagugo lamang doon sa mga bagay na material na hindi po pwedeng mapanghawakan ng isang tao. Kaya bilang isang tao sa buhay na ito, upang tayo po ay magkaroon ng isang maayos na kamatayan sa harap ng Diyos, ang Diyos po patuloy pong gumagawa ng paraan yan. Ang Diyos po patuloy pong gumagawa ng kaparaanan upang upang ikaw na isang tao na hindi po nakaalam ng kalooban ng Diyos ay makaalam at makapaghanda doon sa kamatayang sasapitin mo pagdating po ng panahon. Tingnan po niyo sa aklat po ng ikalawang Samuel, Kapitulo 14, talata po ay 14. Pakinggan po natin ang sinasabi doon ni Propeta Samuel. Sabi diyan, sapagkat tayo'y mamamatay na walang pagsala at gaya ng tubig na mabubuhos sa lupa na hindi mapupulot uli. Ni nag-aalis man ang Diyos ng buhay, kundi
humahanap ng paraan na siya na itinapon ay huwag mamalagi na tapon sa kanya. Subalit ng Diyos, kung ikaw bilang isang tao sa buhay nito, hindi pa nakaalam ng mga bagay na kalooban ng Diyos, patuloy pong gumagawa ng paraan ng Diyos sa pamamagitan po ng pangangaral ng kanyang mga dakilang salita. Patuloy pong pinaabot ng ating Panginoong Diyos yung kanyang kalooban doon sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga tagapangaral. Patuloy po ang Diyos gumagawa ng iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan po ng pangangaral, sa pamamagitan ng mga social media, ano pa? Sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, at maraming iba pang mga gawa upang ang tao po magising doon sa kalalagayan na kanyang kinalagyan, doon sa kanyang pagkakatulog. Kaya lang, pansinin ninyo mga kapatid, pag nagpupus ang ating kapatid na lister, ilan lamang yung likers doon? Ilan lamang yung share na ating nakikita? Ilan ba kapatid na lister minsan ang nagsishare? Marami na isang po. Naku, nakalulungkot naman isipin mga kapatid. Marami daw pong 10. Tiyamba na yun. Kung pag may nag-share na 10, yan dami mga kapatid ng tao sa mundong ito. Pero pagka nakapost doon, nakatupis, sige nga mga kapatid, ang dami, di ba? Ang daming share. 1,000 yung share. Minsan umaabot pa ng milyon. Yung mga likers, ang dami. Ang daming comment. Pero pagdating po sa salita ng ating mahal na Panginoon, tingnan po nyo ang sabi ng ating Pastor Lister, marami na yung 10. Igaano mo na tagal na nagpupus ng mga salita ng ating Panginoon. Maraming taon na. Ang daming taon na. Kung sa mga tuwid, sa buhay na ito, napakarami pong tao ang sarado pa ng isip pagdating po sa salita ng ating Panginoon Diyos. At bibihira lamang po ang nagiging bukas ang isipan pagdating po sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ganun po ang salita ng Panginoon sa buhay nito. Mas higit po na mahalaga sa tao ang mga bagay-bagay sa buhay nito kumpara po sa salita ng Panginoon. Yun po ay hindi maitatanggi ng bawat sa atin. Bakit? Kasi tayo mismo nakakakita. Dahil bihira lamang po sa ngayon sa mga tao yung wala pong hawak-hawak na cellphone. Tama o mali? Yun po totoo. Kaya pagka ang nakapost doon talagang mga nakatupis, mga nakabikini, o kaya yung mga macho. Naku. Talagang huwag na natin pag-usapan yung mga kapatid na pupunta tayo doon. So ngayon, gaya po ng aking nasabi sa inyo, mga kapatid, bilang isang tao, darating tayo sa punto na ganito. At hindi po natin maiiwasan. Ngayon, kung tayo po ay darating sa ganito, kung pagkakataon, bilang isang tao, ano ang dapat natin paghahandang gawin? Kayo po ba mga kapatid naghahanda? Napakahina. Hello mga kapatid. Parang magtulog pa yung iba sumagot. So, alam ko naman naghahanda kayo mga kapatid. At ito po, sabi ko nga sa inyo, bahagin po ito ng ating paghahanda. Dahil naniniwala tayo na anumang oras kung pwedeng dumating sa atin ang ganito pong pagkakataon. Ano't anuman ang mangyari sa atin bilang isang tao, ang mahalaga po yung handa ka. Anumang oras kunin tayo ng ating mahal na Panginoon. Yung handa ka
na anumang oras may mangyari sa buhay mo, yung handa ka. Dahil naniniwala ka na yung buhay mo ay pansamantala lamang at naniniwala ka na yung pagkahanda mo, merong buhay yung sa darating na ay bigay sa iyo ng Panginoon pagdating po ng tamang panahon. Yun talaga eh. Yun talaga ang ating buhay, mga kapatid. Lagi kong sinasabi yan. Na tayo bilang isang tao, walang pagkakaiba doon sa mga isda, sa mga ibon. Maganda pa ang lipad. Pagkahapon, ginagawa ng ihaw-ihaw noong palangoy-langoy pa sa ilog ang isang isda. Pagdating pala ng panahon, ipiprito na pala. Nasa 2:12 yun, ang aklat ng Ecclesiastes, mga kapatid, mababasa po natin yun. Ganun po ang tao eh. Wala po tayong alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Ang isang tiyak, di mamamatay tayo. Yan po ang tiyak. Wala tayong pagkakaiba dyan sa kanila, sapagkat hindi rin nalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, kung paano ang ipon nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao na sisilo sa masamang kapanahunan. Pagkabiglang nahuhulog sa kanila. Ganun tao eh. Wala pong may alam kung kailan kukunin. Pero, merong isang tiyak. Yan yun. Mamatay tayo. Ang tanong ko kanina, ulitin po rin mga kapatid. Sa sunod ng Himpis kaya? Merong may gusto. Sabi ni kapatid Tasyon kanina, baka pwedeng mag-apply, sabi ni Kadyon. Hindi pa pwede Kadyon. Ang Panginoon siya nakakaalam yan. Kasi, bakit hindi po pwede mag-apply? Kasi, sabi ko sa inyo, isang maliit na ibon ang maya. Yung dalawang maya, nabibili po yan ng dalawang bilis. O isang bilis. Igaano kalaki yung isang bilis na halaga? Ang isang bilis po, half cent po yan sa pera natin. Kalahating sentimo ang halaga niyan. Pero, kahit maliit po na ibon yan, hindi mamatayan. Once na hindi po ipinahintulot ng ating Ama na nasa langit, ganun po ang tao. Kahit gusto man natin mamatay, kahit sabihin bang, ako na bang sunod mo, kung ayaw ng Panginoon, hindi ka mamatay. Bakit? Meron ka pang dapat gawin sa buhay mo, kapatid. At yun ang dapat mong alamin kung anong dapat mong gawin. Kaya gustuhin mo man, maliban na lang kung gilitin mo ang leg mo. Wala naman sigurong ganun tao. Maliban doon sa mga taong talagang nawalan ng pag-asa sa buhay. Yung na-depress na siya, di ba? May mga tao talagang ganun. May ubos na yung kanyang PC. Talagang wala na siya kapag-asa. Kaya ang ginagawa niya, tinatapos yung kanyang buhay. Yun yung tao na wala pong pagkaalam tungkol po sa buhay niya siniharap. Ngayon, kung ating titingnan ang mga talatan sa Biblia, mayroon po tayong maharapin buhay. Kaya nga sabi ng ating apostol na si Pablo sa 9:27 ng Hebreo, masabi ng talatang ating nagbabasa. Ang sabi diyan, at kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, 9:27 kapatid. At kung paano itinakda sa mga tao mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Minsan ka lang mamamatay, kapatid. Yan po, minsan lang po ang mamatay. At yan, hindi na po mauulit yan. Kung ang pag-uusapan ay pisikal. Pero dapat lagi nating iisipin na pagkatapos mo mamatay, meron kang haharapin. Ano ang haharapin mo? Meron pong paghuhukom na haharapin ang isang tao. Yan, tanong, handa ba tayo doon? Salamat sa Panginoon kung handa po tayo. Ang nakalulungkot lamang kung hindi tayo handa at dumating tayo sa punto na tayo po ay binawyan na ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Di ba? Yan po nga sinasabi ng talata, pagkatapos daw po nito, may paghuhukom eh. At itong paghuhukom na ito po ay itinakda ng Panginoon, mga kapatid. Nasa 17:31, aklat po ng gawa. Lahat ng tao haharap dyan.
Wala pong ipipwira ang ating Panginoong Diyos dyan. Yan, sapagkat siya nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghukom na sanlibutan. Lahat tayo kasama dyan, mga kapatid. Sa 5 ng aklat ng 2 Korinto, lahat po tayo kasama dyan sa paghukom na yan. Hindi po pwede makaligtas ang sino man sa tao dyan. Anong sabi dyan? Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ayon sa ginawa ng kanyang katawan, maging ito'y mabuti o maging ito ay masama. May dapat ba tayo paghandaan? Meron po. Kaya sa lahat po ng ating mga nakikinig sa gabi ito, hindi po ito ang talagang buhay na dapat natin pagkukulan ng buong nating panahon. Sa lahat po ng ating mga nakikinig, sa lahat po ng ating mga kapatid, hindi po dito dapat maupos ang ating buhay. Baka naman ang ilan sa atin tulog pa sa ngayon. Ito sa gabi ito, ginigising po tayo ng Panginoon, kapatid, kaibigan. Sa gabi ito, kinakatok ng pang nating isip upang tayo po'y magkaroon ng kaisipan patungkol po sa bagay na hinaharap. Yan po ang buhay natin. Lagi nating tatandaan, yan po ang buhay natin sa mundong ito. Hindi po itong bagay nito sa buhay ng ating buhay. Sabi nga ng ating lingkod na si Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, kaysa ng pagkasabi niya roon sa 12:13 hanggang sa 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. May obligasyon tayo eh. Baka ang isip mo kasi, puro dito lang eh. May obligasyon tayo na higit natin dapat pagtuunan ng pansin. Bakit? Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Maging ito'y kubling bagay, maging ito'y mabuti, o maging ito ay masama. Diba? Paano nga kung gawa mo panlupa lamang? Dumating na po ang time, hindi mo alam, ito pala ang kahinatnan. Hindi naman alam ng Panginoon ginawa ko eh. Alam po ng Panginoon yan, mga kapatid. Walang bagay na nalilingid sa mata ng ating Panginoong Diyos. Yung mata ng Panginoon laging dilat yan, mga kapatid, sa lahat ng gawa ng tao. 32:19, aklat po ng Jeremias. Laging dilat ang mata ng Panginoon, hindi po natutulog ang Diyos. Kaya nga may kanta niya di ba? Natutulog ka ang Diyos. Natutulog ka. Di ba? Hindi natutulog ang Panginoong Diyos. Yan ang sabi diyan, dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa, na ang mga mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga tao upang bigyan ang bawat isa ayon sa kanyang mga lakad at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Lahat po yan, mga kapatid, lihiman po hindi, lahat po yan ay bibigyan ng kagantihan ng Panginoon sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hubad at kayag sa harapan ng mata niya ang ating pagsusulitan. 4:13 aklat po ng Hebreo. Walang makaliligtas dyan, mga kapatid. Lahat po yan. Nakikita ng Panginoon maliwanag. Kaya kung ano po ang pagpapagal natin ginawa sa buhay na ito, kung pang-material, pang-material na talaga yun. Balik yan sa wala. Diba? Kaya nga, mayroon tayong narinig minsan ng mga nagsasalita. Ang sabi doon, ang taong wala ang Panginoon sa kanyang buhay pagdating ng panahon, wala. Naniniwala ba kayo doon? Yung taong wala ang Panginoon sa kanyang buhay pagdating ng panahon, wala. Back to zero ka eh. Pag namatay ka, back to zero ka, kapatid, kaibigan. Once na binawi ng Diyos ang buhay mo at wala ka sa bahagi ng pananampalataya, paglingkod sa Panginoon, back to zero ka. 3:7, aklat po ng Pagkakaan, mabasa po natin yan. Baka isipin nyo, gawa-gawa ko lamang. Totoo po yan, mga kapatid, nakatala yan. May nagpapakayaman, ngayon may walang anuman,
May nagpapakadukha kayong may malaking kayamanan. Sino yun sa gabi ito? Na kinuha pang may malaking kayamanan. Ha? Ito po. Tulog na siya pero may malaking kayamanang tinipon, kapatid. Isipin mo, bago dumating po ang panahon ng pagpupulong, bago magtapos ang pagpupulong, saka lang sila matatapos, hindi kasi siya. At yung iba pang mga kapatid. Anong oras kami natatapos sa pagpupulong namin? Minsan, inaabot kami ng alas 2. Dati kapatid na LB, umaabot kami ng halos alas 3, alas 4. Ganun po yun. Oh. At kung anong oras po kami maghiwa-hiwalay, ganun din po yan sila. Minsan nauna pa kami. Yan kung totoo kasi mag-aayos pa sila ng mga natira namin mga pinagkainan. O kaya, ipinigit man po ng ating kapatid na Cynthia ang kanyang mata. Natulog man po siya. So naniniwala tayo na sa kanyang paglilingkod ay ibinigay niya yung the best na paglilingkod. O kapatid na Nuri at kapatid na Cynthia sa bahagi ng paglilingkod, ibinigay nila yung the best na paglilingkod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong malungkot, kapatid na Nilo, kapatid na Gilbert. Kung talagang dumating ng panahon, natural lang yun, talagang sa pasimulan, malungkot tayo. Pero, isipin natin mabuti, na sila bilang isang tao, na naging mananampalataya, ibinigay nila yung kanilang the best sa bahagi ng kanilang paglilingkod sa harap ng Panginoon. Natapos po nila yung lakbayin na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sa larangan po ng pananampalataya. Si Pablo, ganun si Pablo eh. Sa bahagi ng kanyang pananampalataya, ano ang ginawa ni Pablo? Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, ang talata po ay 7 hanggang sa talatang 8. Ano sabi dyan? Nakipagbaka ko ng mabuting pagbaka, natapos ko na ang aking takbo. Eh talaga eh, natapos din mga kapatid. Kaya nasa paglilingkod, ano siya eh, meron din kung hangganan ito. Ano ang kanyang ginawa? Iningatan ko ang pananampalataya. Mayroon siyang iningatan. Kayo po ba mga kapatid, sa panahon ngayon, mayroon na ba kayong pananampalataya ang iniingatan? Ilahat na ba kayo? Kung meron pa pong wala pa ipinagipaglaban sa buhay ng pananampalataya, ito po ang panahon na narinig niyo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang panahon na kinakatok ng Diyos ang ating mga puso, ang ating isip, upang makapaglingkod sa Panginoon, upang ano man ang mangyari sa ating buhay, ay magkaroon tayo ng kahalagahan sa paningin ng Panginoon. O, ano sabi ni Pablo? Doon sa kanyang sinabi, iningatan ko ang pananampalataya. Eh doon sa pag-iingat, yan ang naging resulta. Ang sabi doon, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay ng Panginoon na tapat na hukom. At hindi lamang sa akin, anya, hindi lang sa akin, di para kanino? Ha? Kabilang ba kayo dyan mga kapatid? Amen. Purin pa Panginoon, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang tanong, naghahangad ba kayo? Amen. Sana hangarin natin mga kapatid. Yun ang higit nating paghandaan bilang semana ng palataya. Doon sa ating mga tagapakinig, dahil wala pa po sa bahagi ng paglilingkod. So ito po ang tunay na dapat nating paghandaan sa buhay. Yung pananampalataya na ito na narinig po natin sa mga Kristiyanong nagbabahagi ng Ebanghelyo sa bawat isa sa atin. Mahalaga po ito. Tandaan po natin, mas mahalaga pa ito kaysa kayamanan o sa ginto. Kung ano man yung inyong material na bagay sa panahon ngayon, mas mahalaga po ito mga kapatid.
Ito yung bagay na higit dapat nating pagtuunan ng ating pansin, ng ating puso, ng ating isip, upang ano man ang mayari sa atin, masaya tayong yayaon sa mundo ito. Sapat tayo, niwala tayo na sa pagbabagong buhay, gaya po ng itinuro ating Pastor Lister kagabi, meron tayong matatanong maayos na buhay, kapatid na Lister. Yun po ang sinabi ni Pablo sa kanyang sinabi sa talataan na buhat daw po ngayon, natataan sa kanya yung potong ng buhay. Yan ba yung buhay na yun na natataan sa kanya? Ano bang ibig sabihin sa itong natataan? Ibig sabihin, inihanda na talaga sa kanya. Kung baga sa isang pagkain, nakakain sa kanya yun, na pagka dumating siya doon sa punto ng kakain siya, kakain na lamang siya, kapatid sa Trulis. Ganun po ang kasaysayan ni Apostol Pablo. Pero, gaya ko nung nabanggit kanina, meron siyang ginawa. Yun po yung nag-ingat siya sa kanyang pananampalataya. Nakipaglaban ng mabuting pakipaglaban, tinapos niya ang kanyang takbugin sa kanyang pananampalataya. Amen. Kaya maganda mga kapatid ang kasaysayan ni Pablo. Sa lahat ng ating mga kapatid sa gabing ito, meron tayong dapat ipaglaban sa ating buhay. Baka iniisip kasi natin, mga bagay lamang na pambuhay. Lalo sa ating mga kabataan. Pinapaalala po sa ating mga kabataan, kung paano tayo makapagtapos. Tama po yun. Magandang alihikain sa buhay, makapagtapos tayo. Yun talaga sabi nga nang narinig po natin, yung edukasyon ay susi para saan? Para sa kaunlaran. Di ba? Totoo naman po yun Kaya magsikap kayo sa pag-aaral. Pero, bagamat nagsisikap tayo sa pag-aaral, huwag higit natin pabayaan yung ating pananampalataya, mga kapatid. Kung gusto natin magtapos sa pananampalataya sa ating buhay bilang isang tao nag-aaral, magtapos tayo sa ating pananampalataya. Gaya ng ating kapatid na Nore, na hanggang sa pagkalagot ng kanyang hininga, tinapos po niya ang kanyang takbuhin sa kanyang pananampalataya. Kaya lang, gaya pa po ang aking lagi pinapaalala, sa buhay natin bilang isang Kristiyanong nakikipagbaga sa buhay nito, marami po tayong haharapin dyan. Marami po tayong pwedeng masagupa dyan. Naniniwala po ba kayo roon? Meron po tayong haharapin. Ang daming mga struggle dyan. Ang daming mga pagsubok. Unang-una mong may kalaban, ano? Ha? Pastor, sa susunod na linggo kung sasamba, dami pang ikabahin. Minsan, ang pangyayari po yung gano'n. Minsan nga doon sa Ipo, nung ako'y nababad pa sa Ipo, araw ng linggo, nag-iikot ako pagka umaga, inikutan yung mga kapatid. Minsan may nakukulag ako Linggo pa ngayon, Pastor? Ano ba namang tanongin, kapatid? Nakalimutan yung araw ng linggo, kapatid na Carlo? Siguro sa dami ng trabahong bahay, totoo po yun talagang ako. Saludo ako sa mga kananayan na talagang nagpapagal doon sa kanilang pamilya. Totoo po yan, daming trabaho sa bahay. Kalalaban mo lang, hindi na naman, ang dami namang laman yung kids. Kapamalingki mo lang, may mga ilang mamalingki ka, buti kung may pamalingki ka lagi. Kung wala. Di ba, ganun po ang ating kalagayan bilang mga nanay, ng mga nanay yan. Tapos, titingnan mo, kabibigay lang ng asawa mo ng pagbaon ng mga anak mo Araw pa lang ng Martes, wala na Mag-iisip ka naman kung saan ka kukuha ng pambaon. Nangyayari po yun mga kapatid at naibabahagi ko po sa inyo yung tungkol dyan sa financial yan. Kasi nangyayari po sa amin yan. At dalas na po namin yan. Kaya lang,
Sa kabila po ng ganong kalagayan, napagsasanayan po yan ng mga Kristiyano at dapat masanay po sa ganong kalagayan. Sa kabila ng ganong kalagayan, huwag nating pababayaan yung higit na mahalagang bagay na dapat po nating ipundar sa ating buhay. Yun po yung ating matibay na pananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Yun po dapat, mga kapatid. Kasi baka mamaya, kinakalimutan ng iba yung pananampalataya, nakapokus na sa buhay na ito. Diba? So tayo, mayroon tayong goal sa ating buhay, mga kapatid. Mayroon po tayong goal na dapat natin marating sa ating buhay. Ano yun? Yun po yung pangako ng Panginoon na ipinangako sa atin. 2:25 aklat po ng unang Juan. Ano yun? At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na yun, iyon ang nagsisilbing lakas ng bawat sa atin upang patuloy pong lumaban sa hamon sa pananampalataya. Marami man po ang pumarang sa atin ng mga pagsubok. Lumaban ka, kapatid. Huwag kang aatras. Kayo ba, may nakita na ba kayo umaatras sa pananampalataya? Di ba meron? Oo. Huwag na niyo sabihin kung sino. Ito lang natin. Oo. Meron talaga eh. Meron po mga umaatras. Alam niyo sino kasi yung nakapakinig nung o nakapanood nung palabas na yung si Christian ng bida, cartoon yun eh. Pilgrims, Christian Pilgrims, di ba? O siya, nung malaman niya na mayroong maayos na buhay sa Celestial City, talagang hindi siya na nung nakabasa siya ng isang aklat na maliit, nabasa na doon sa Celestial City, andun yung isang maayos na buhay, kapatid na Carlo. Andun po ang kanyang kaisipan. Kaya ang ginawa niya, tumangkas siya doon sa nasakupan ng isang mapagsik na namumuno sa kanila. At doon sa kanyang pagtakas, talagang papunta siya doon sa Celestial City. Bakit? Sapagkat lubos ang kanyang paniniwala doon sa Celestial City, ay magandang maging buhay, kapatid na Roland. Kaya ginawa niya, nagsumikap siya. Mayroong hinaharangin siya ng mga hindi basta-bastang mga pagsubok. Andun yung mababaon siya sa putik. Ano pa? Andun yung kapahamakan. Ang dami pong humara sa kanya. At talagang sinikap niyang pumunta roon. At meron din siya mga nahikayat, mga kapatid. May sumama roon na narinig na abay doon, ang ganda ng buhay doon. Anong ginawa ng isa? Yung isa naman tumalikot. Tapos yung isa sumama kapatid na Carlo. O kaya lang, yung isa naman, nung naglakbay sila sa bandang unahan, nalubog agad sa putik. Ang ginawa, matras ka agad. Ganun po sa pananampalataya. May mga umaatras po. Kaya nangyari ito sa kasaysayan na yan, yung nakikikwento ko sa inyo, nagpatuloy po yan at talagang hanggang sa dumating ang punto na talagang narating niya ang isang lugar na yun na napakaganda. Eh, pinutol na lang doon. Tayo po, bilang mga tao, sa buhay na ito, alisin tayo sa mundong ito, kailangan meron kang landas na dapat tahakin at iyon po ay ang landasin ng pananampalataya. Na kung saan ang landasin ito, hindi po ito madali kung atin pong titingnan sa mga tala ng Biblia. Pero lagi nating tatandaan na dito sa landasin ito na ating tinatahak bilang isang Kristiyano, naroon po ang isang napakagandang buhay na ipinangangako ng Panginoon na hindi kailanman matatawaran. Kaya lang, tiisin na talaga. Ano sabi ng ating apostol na si Pablo sa kanyang sulat? Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, ang talata po ay
sa talatang 35 hanggang sa sumusunod na talata. Ano sabi roon? Huwag na ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. May tiisin talaga eh. Mayroon pong pagtitiisan. Noon mga kapatid, nung ako po hindi pa naging mananampalataya eh. Hindi ko narasaos yung magpuyat ng magpuyat, lalo sa mga ganyang mga kapatid na ito. Pero nakasama ko kayo at iba pang mga kamanggagawa natin sa iglesia ito, minsan nangyayari po, walang tulugan pagdamagan, kapatid na Jesse. Nangyayari po yun. Minsan naranasan ko po, nagilinsaya ko, wala akong almusal. Minsan po, lumalakad po ako, halos pang gasolina lang ng motor ang dala-dala. Pero, ako po mga kapatid, naniniwala ako na ang Panginoon hindi magpapabaya. Hindi po nagpapabaya ang Panginoon sa lakad ng kanyang mga lingkod. Minsan, kahit sabihin pang may problema din sa bahay, lalo dumating sa isang kapatid na may problema rin, ano naman yung problema may kwento mo doon, baka lalo Oo. Nangyayari po yun, kasi pare-pares po tayong tao, mga kapatid. Pare-pares po tayo nalilingkod sa Panginoon. Ang kaibahan lamang namin, kami po ang mga pinaghuhugutan ninyo ng inyong lakas para lumakas kayo. Paano kung makita nyo sa amin ng kahinaan? Sa palagay kayo ninyo, ano namang klaseng pastor ito? Mas matindi pa pala yung daanan sa amin ito. Di ba? Kaya nga, mapansin nyo sa inyong mga lingkod, sa inyong mga manggagawa, bagamat nasa bahagi po ng ganung mga sistema, parang normal lang po sa amin na magkaroon ng problema. Kasi yun talaga kami talaga ng ating mahal na Panginoon. At sa kabila ng mga bagay na yan, meron po kaming gustong marating sa aming buhay. At yun po ang aming binabahagi sa inyo. Ano yun? Tingnan na po natin doon sa aklat po ng Tito. Ito po ang bagay na aming gustong maabot pagdating po ng panahon. Kapitulo 3, ang talata po ay simula tayo sa 4, kapatid na Carlo, hanggang sa talatang 7 po ito. Ngunit na mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos at ang ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ng Kristo na ating tagapagligtas. Upang ano? Upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Yan po ang isang bagay na tangan-tangan ng mga Kristiyano. Mamatay man sa buhay na ito, mawala man sa mundong ito, matindi po ang salitang ating narinig at malalim po salitang ibinahagi sa atin dyan. Ang sabi dyan, ayon sa kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo. May mamanahin ka eh. Kaya lahat ng mga Kristiyano sa gabi nito na naglilingkod sa Panginoon, huwag tayong matakot kung sakali man, mga kapatid. Kung sakali man na bukas, makalawa, sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon, alisin tayo ng Panginoon sa mundong ito, pag tayong mangamba, ang dapat pangambahan natin kung tayo po ay papabaya sa ating paglilingkod sa harap ng Panginoon. Yun po ang dapat natin pangambahan. Pero yung panahon ng pagkalagom ng ating hininga, sabi dyan, pag dumating yun, meron kang mamanahin sa kabilang buhay. Ano yun? Upang magkapagmana tayo ayon sa pag-asa. Saan? Sa buhay na walang hanggan. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagbabayo po sa atin bilang mga mananampalataya, gayun din po sa lahat ng ating nakikinig sa gabing ito, huwag natin sayangin yung mga salitang ating naririnig. Huwag po natin sayangin yung mga salitang ating napakinggan sa gabing ito.
Ito po ay ating isa-isip, isa-puso, at naway magbunga sa pamagitan ng ating pamumuhay kung saan natin narinig. Hindi yung pagpasok, wala na. Di ba? Ang hirap yung kapatid namin. Ang isang mananampalataya na inaalap ng Diyos, sabi sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talata po ay 24 ba yun? 25. Yan. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis sa pagdakay kanyang nalimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan. At nananatiling kayo, hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Yun dapat ang isang Kristiyano. Yung napakinggan, isinasa isip mo, isinasa puso mo, isinasa buhay mo. At dyan mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ibibigay sa bawat sa atin. So mahalaga po mga kapatid na sa panahon ng ating paglilingkod, ginagawa natin ng kalooban ng Diyos. Dumating man po ang time na yun na. Kasi alam naman po natin yun medyo may narinig ako niyan na si kapatid na Noe noong nakaraang mga araw nung bago dumating yung kamatay ng Kasintia, parang parang napansin natin na kakaiba, parang may ganun na tama o mali? Parang ganun. Kaya lang, marahil sinasarili ng ating kapatid na kapatid na Sintia yung kanilang ayaw din na magbigay ng alahan yun sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya, yun, malaman na lang natin, kung na lang ang kanilang buhay. Pero, wala tayong magawa yun talaga ang kalooban ng Panginoon. Yung isang malaking tanong dyan, mga kapatid na iiwan ko sa inyo, bago kaya dumating sa atin yung ganito? Kaya tayo, handa kaya tayo. Ha? Yeah. Ang hirap sagutin na. Bago kaya dumating sa atin, naalisin ng Panginoon ating buhay. Di ba kaya? Handa. Salamat ko sa Panginoon kung handa ko tayo. Diba? Ang hirap kong sagutin, pastorulan. Pero sa kabilang banda, sinisikap po natin, mga kapatid. Sinisikap po natin na paghandaan ang panahon ng ating kamatayan. Para ano? Ano sabi ni Pablo sa kanyang sinabi? Balikan natin yung ating batayan. At isang pagpapayo na lamang pong aking bahagi sa inyo. May payo po dyan. Kunin mo natin yung payo sa atin bilang mga Kristiyano. Doon sa aklat po ng Judas, saka sinulat po ni Judas, sa Apokalipsis, kapitulo o sa Judas, yung Judas po na ating kukunin, huwag na tayo magdagdag ng talata. Talatang 20 hanggang sa talatang 21. Ito po ang ipinapayo sa mga Kristiyano. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Kung ituloy po natin yan mga kapatid, ang sabi rin sa sumunod na talata, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. Meron pong apoy. Yun po ang isang karugtong mga kapatid. Sa pag-iingat po natin bilang mga Kristiyano, meron po tayong dapat na panatilihan. Yun po ay ang pag-ibig ng Panginoon. Yung ibang nag-aalinlangan sa gabing ito, huwag na tayong mag-aalinlangan mga kapatid. Huwag tayong magdalawang isip sa bahagi po ng paglingkod sa Panginoon.
Ang kamatayan, hindi po nagalinlangan yan. Pagka ibinigay ng Diyos ang panahon ng kamatayan, biyak mo nangyayari yan sa atin. Pag sinabi ng Diyos, mamatay ka, patay ka. Isa puno nga, sinabi na eh. O, mula ngayon, huwag ka nang magbunga. Hindi ba nakatala yun, kapatid na Carlo, 21-19 yata ng Mateo, no? O, sinabi ng Panginoon, mula ngayon, huwag ka nang magbunga, kasi titingnan niya eh. 3 taong, kumbaga sa ano, nakikita niya ng kahon niya, walang bunga. Ang kapal-kapal ng daon, ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, huwag ka nang magbunga. Ganun po ang buhay ng tao. O, anong nangyari? At pagdakay natuyo ang puno ng igos. Ganun po ang tao. Pag sinabi ng Diyos, mamamatay ka ngayong gabi. Patay ka. Pero, isang bagay po ang dapat natin panghawakan. Sabi nga ng Apostol Pablo sa ating batayan. Sabi ni Pablo, sapagkat saganang akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pakinabang po ang mamatay ang isang taong naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang huling pagpapayo po sa atin sa 14 ng Roma, sa talatang 7 hanggang sa talatang 8, ano sabi roon ni Pablo? O, pakinggan nyo ang sinasabi sa isang talatang kukunin sa inyo. Sapagkat sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at sino man ay hindi namatay sa kanyang sarili. Sapagkat kung nangabubuhay tayo sa Panginoon, tayo mga bubuhay. O kung tayo mga mamatay, tayo sa Panginoon tayo nangamamatay. Kaya sa mabuhay tayo o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Mamatay man tayo mga kapatid, lahat ng ating mga tagapakinig sabi ito, bawian man tayo ng buhay, maglilingkod tayo, wala tayong dapat ipangabatarap ng Panginoon. Ay, niwala tayo, sabi nga doon sa ating napakinggan kagabi, anong sabi doon sa isang talata doon? Oh. Bagamat ang tao ay mamatay, kayong may mabubuhay siya. Kaya sana, sa lahat po ng nakinig sa gabing ito, sa lahat ng ating mga kapatid, pahalagahan po natin yung mga salitang ating narinig. Doon po sa mga hindi pa po kahanap sa iglesia ito ng Panginoon, pagsiyasat po tayo. Alamin kung ano ang halaga ng ating buhay habang tayo po'y nabubuhay. Amen. Doon po sa ating mga kapatid sa pananampalataya naman, kung ano ang ating tinanggap, pakaingatan po natin ito. Paghawakan po natin matibay. Dahil doon sa kabila, nandun ang buhay na hinihintay po natin. Ang buhay na walang hanggan kasama po ang ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Yes. Yun lamang po ang gusto kong iparating sa inyo sa gabi ito. At muli ako po'y bumabati ng isang magandang gabi. At ako po ay muli nagpapaabot ng aming kaingiramay sa lupang ng ipo sa aming ating Pastor Milo. Ribado, ganyan din po sa kanyang anak, si Sister Elisa. At ganyan po sa lahat ng mga kamag-anak ng ating kapatid na Nore. So yun lang po at magandang gabi po at pagpalaan po tayo ng ating